Napunta na ba ako kay Tebes? Si Tebes, kay General Torre, may isa pa tayo kay General Torre. Oh, eto pa kay Tebes. Oh. Dating Congressman Arnie Teves mula Timor-Leste. Oh, yung pag-uwi na. Pag-uwi kay Tebes. Oh. Mamayang gabi, inaasahang lalapag ang eroplanong maghahatid kay dating Congressman Arnie Teves mula Timor-Leste pabalik dito sa Pilipinas. Sinigpitan na rin ang seguridad sa Villamor Air Base kung saan lalapag ang eroplano. At para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si Gary De Leon. Gary. Si Gary De Leon, kaibigan ko ho yan, mga bossing. Si Gary De Leon, kaibigan ho natin yan, mga kababayan. Oh, game! Ano na ba ang sitwasyon sa mga oras na ito dyan? Pasado 1:00 ng hapon kanina nang isakay sa Philippine Air Force Flight 142 si dating Congressman Arnie Teves mula sa Timor-Leste. 1:00 ng hapon. Anong oras na ho ngayon? 9:00 ng gabi, 8 oras. Siguro mga ilang minuto na lang ho nandyan na yan. 1 oras na lang. Naku, magla-live na naman tayo. Ipapakita ko sa inyo mga kababayan yung pag-landing, no? Ni Congressman Arnie Teves sa Pilipinas. Ila-live ulit natin mamayang konti yon mga bossing. Pero isang topic na lang yon, ha? O, tuloy. Tapos ito sa kamay at may kadena sa paa ng isakay sa aeroplano. Sinundo si Teves sa mga tauhan ng Department of Justice at mga opisyal ng Presidential Communication Office ng Malacanang. Naiwan ang pamilya ni Teves sa Timor-Leste at tanging siya na mga isinakay sa aeroplano. O naku, babalik na din yan. No, babalik na din yan. Nakita nyo ho ba yung bahay nila doon sa Timor-Leste? Ang laki din ho. Mga kababayan. Siguro yung gabi na yun, patulog na sila Teves. Patulog na yung pamilya nila. Tapos nagulat sila na bigla sila. Biglang may pumasok. No, biglang may pumasok. Doon sa loob ng bahay nila. Naku, sa Pilipinas mga bossing. Sabi, illegal yan! Illegal ang pagkaka-aresto! Bakit? Kasi hindi nagpaalam doon sa security guard. Kasi hindi nagpaalam doon sa bantay ng bahay. Oh. Illegal yan! Bakit nakaposa si Teves? Ganyan ho sa Pilipinas. Ganyan ho. Yung mga DDS. Di ba? Oh. Naging mahigpit naman ang seguridad sa Villamor Air Base kung saan maaaring lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Teves. Inaasahan darating sa Villamor Air Base ang eroplano bago mag-alas 7 ng gabi. Oh, bago mag-alas 7, dapat nandyan na. No? Dinampot si Teves sa mga otoridad ng Timor-Leste nitong Martes ng gabi. Ayan, Mga harapan dating mambabatas. Naku, sasabihin ng mga DDS, tinulak-tulak! Kinaladkad! Bawal yan! Naku, human rights! Tingnan nyo po ito. Ay, tumawag na pala sila ng human rights. No? Mukhang walang pumansin na human rights. Tumawag na sila ng human rights. Human rights, tulungan nyo naman po kami. Ginaganito ang aming pamilya. Ginaganito po ang aking tatay, sabi ng anak ni Teves. Multiple murder case dito sa Pilipinas. Kaugnay ng pagsuslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at iba pa noong March 2023. Ang pamilya ni Teves umaasa na magiging Baka babalik ta rin pa ho ng mga DDS yan. Sasabihin ng mga DDS. Rebiton, shoutout sa iyo. Sasabihin ng mga DDS. Kakasuhan namin ng mga umaresto kay Teves. Bakit? Kasi kinaladkad, tinulak-tulak si Teves. ligtas ang kongresista pagdating ng Pilipinas. Umaasa rin sila na makikita ito at makakausap agad ng kanyang abogado. And we are held again. Gary, ano daw ang inaasahan na susunod na mangyayari paglapag ng eroplanong sinasakyan ni Teves dyan sa Villamor? Group mula sa Villamor, itong proseso si Teves tulad ng pagkuha ng mugshot at fingerprint dito, dadalhin sa medical examination at magpapiano na. Mga kababayan, saglit. Tingnan natin kung meron ng pinakitang video. Wala. By 11 p.m. estimated, Villamor Air Base. Asan ba to? Ito, ano tong pinakita? Non-stop live stream ads, edge. Upgrade sound. Picture lang wala. By 11 p.m. daw, Villamor Air Base, mga kababayan. Samantalang ilalaga sa isang custodial facility bago ito harap sa korte kung saan dinirinig ang kanyang kaso. Pero bago yan mangyari, maaaring dumaan sa Davao ang eroplano sinasakyan ni Teves para mag-refuel. Yun nga yung sinasabi ni JQ. Dadaan ng Davao. Wala naman silang magagawa na dyan. Nirat-rat nila ang mga 14 katao naghihintay ng ayuda kasama na si Governor Digamo. Kawawa rin mga pamilya nila. Kanina rin, nakita natin ang mga PhD at convoy na may numero 1 na pumasa sa Villamor Air Base
lumabas din ito matapos ang 10 Sandali. Convoy, no? Na may mga plakang numero 1. Isa lang naman po ang pwedeng gumamit ng plakang numero 1. Yun po ay ang presidente. Naku, makakaharap ni Tevez. Ano kaya itsura ni Tevez kapag nakaharap, no, ang ating pangulo? Kasi nung mga recent mga post niya kung ano-ano sinasabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos Pati nga yata siya nakikibangag-bangag no? Tapos makakaharap niya. Ano kaya ang pakiramdam nun? Siguro parehas ni yung si Dado, nung nakaharap si General Torre, nakayuko na lang, nakayukayok na gano'n, hindi na nagsasalita. Pagkatapos nun, mga kababayan, yun, ang huling nakita ko, si Dado, pinalitan na yung kanyang vlog. Ice cream vlog na lang daw po. Nandito po ako sa Baguio. Napakasarap po pala ng ice cream dito. Biruin mo, Baguio, naka-jacket, nag-ice cream Napalitan na yung vlog niya. Pagkatapos nun, wala na, hindi ko na nakikitang nagbablog si Dado. Or baka hindi na lang dumadaan sa newsfeed ko. Di ba? Baka ganun din si Tevez, nakayuko, nakaganon. No? Yung kapag yung mga kung ano-ano sinasabi, mga nagbablog, yari kayo, papatay namin kayo, ganyan. Naka-screenshot na ang inyong mga mukha. Ilan daw? 40 million ang FGF. Putragis na yan, wala akong nakita. Nakita ko doon sa litrato, matatanda yung mga FGF. Parang 40 nga lang ho sila, hindi 40 million. Parang kapag ho iniangat yung barel, mabibigatan pa dahil mga 80 anyos na. minuto. Kapag nagkataon route, kung tama ang ating tingin, maaaring si Pangulong Bongbong Marcos ang sasalubong ngayon kay Congressman Tevez. Ayan nga, kasi siya lang naman daw Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos lang naman ho, mga kababayan, ang pwedeng magplaka ng 1. Yun yung pumasok sa loob. Di yun na nga ho yun, mga bossing. Di ba? So ngayon, nasa na ba tayo? Tevez, ngayon, babalikan ho natin, mga kababayan, si General Torre. Ito po yung pag-announce mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin po, yung pag-announce niya mismo, no? Ng bagong PNP chief. Di ba? We are grateful for the service. No, there is another one that I will have to announce. The PNP chief. Ayan na. Di ba? Sabi ko, sino kaya? Kasi nung nakita ko ito,